Salamat sa ating mga subscribers. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa bansang Amerika. Sa bansang Amerika, makikita ang isang masayang pamilya, mag-asawang may isang lalaking anak. Maliit pa lang si Mike ay nakitaan na nila ito ng pagiging lapitin sa sundalo. Tuwing sila ay nasa department store, puro laruang pangsundalo ang binibili nito. Sa puso ni Jacqueline ay ayaw niyang maging sundalo ang kanyang anak. Gusto niya itong nakikita araw-araw. Hindi na. Pwedeng magkaanak pa si Jacqueline. Nasa menopausal stage na ito nang mabuo si Mark. Nasa high school ito nang masinsinang kinausap ni Jacqueline ang anak habang kumakain. Sinabi niyang gusto niyang maging engineer ang anak, kagaya sa ama nito. Tumitig ng malalim si Mark, ngumiti at niyakap ang ina, binulungan ito at sinabing, "Yes, Mom." Hindi binigo ni Mark ang kanyang ina na ikinatuwa din ng kanyang ama, pagsang-ayon ni Mark sa ina. Masayang nagsasama-sama ang magpamilya tuwing darating ang ama mula sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Makikita ang isang gwapong-gwapo na si Mark sa stage sa araw ng kanilang graduation bilang engineer. Naghanda ang kanyang ina ng konting salu-salo sa bahay. Pagkatapos ng salu-salo ay nilapitan ni Mark ang kanyang ina at kinausap ito ng masinsinan. Nagpaalam ito sa kanyang ina na panahon na para naman pagbigyan niya ang kanyang hilig, ang maging isang sundalo. Umiiyak na pumayag ang kanyang ina. Mula sa training ay todo suporta ang ina ni Mark. May lutong pagkain at lahat ay nakaayos na sa kanyang bag. Maging sa kampo ay pumupunta ito para dalhan ng pagkain. Masayang-masaya naman si Mark. Nagsusolo siyang anak kaya naiintindihan niya ang kanyang ina. Isang araw, nang sumabog ang balitang giyera sa Iraq at isa si Mark sa makakasama, tudo-tudong pakiusap ni Mark sa ina para pumayag. Makikitang binigyan si Mark ng 3 cellphone at pagkadami-daming powerbank. Pinili na ng anak na hanggat may chance ay siguraduhing full charge ang battery para makapag-message ito sa kanya. Mula umalis ang grupo ni Mark, ay gabi-gabing makikita ang ina na nagdadasal. Laging pinagdadasal ang kaligtasan ng anak at ng buong tropa. Pagkatapos ng dasal, ay may mensahe itong natanggap mula kay Mark. "Hello, Mom. I am safe and sound. Huwag kang mag-alala." Saka pa lamang ito matutulog pagkatapos mag-reply ng, "I love you, anak." Araw-araw ay nagbabasa ng dyaryo ang ina. Sinusubaybayan ang nangyayaring kaguluhan sa Iraq at Afghanistan. Kahit nakakatanggap ito araw-araw ng mensahe, mula kay Mark ay hindi pa rin ito mapalagay. Kung siya lang ang masusunod, ay ayaw niya talaga itong maging sundalo. Mabilis na lumipas ang mga buwan, araw ng Pasko. Isang Santa Claus ang kumakatok sa pintuan ng bahay ni Jacqueline. Pagbukas ng pinto ay laking gulat nito nang mamukhaan na si Mark, ang nakasuot ng Santa Claus. Niyakap niya ito ng mahigpit. Makikitang napapaluha sa saya si Jacqueline. Agad itong naghanda para sa pagbabalik ng anak. Nalungkot na lamang ito nang sinabi ng anak na babalik sila sa Iraq pagkatapos ng Pasko. Unang araw na wala si Mark ay nakaabang na naman ito sa kanyang telepono hanggang sa tumunog. "Hello, Mom. I am safe and sound. Huwag kang mag-alala." Agad itong mag-reply ng "I love you, anak." Habang sa Iraq, ay nakahiga si Mark sa kanilang kampo at kasalukuyang ginagamot. Natamaan ito, daplis sa kanyang paa. Lumapit ang kaibigan ni Mark at nagbiro. "Oh, Mark, nag-attendance ka na ba sa mama mo?" Nag-thumbs up ito, napapangiti. Sa ganun lumilipas ang araw nilang mag-ina. Patindi ng patindi ang labanan sa Iraq. Marami na ang nabawas sa grupo ni Mark. Kinuha nito ang telepono at nag-text sa ina. "Hello, Mom. I am safe and sound." Isang nakangiting ina ang nagbabasa ang makikita habang nagluluto. Kinabukasan ay lumipas ang buong araw na walang message mula sa anak. Hindi nakatulog si Jacqueline. Gising ito magdamag. Maghapong naghintay ng mensahe, ngunit wala pa din. Tinatawagan nito ang telepono ng anak, unattended na ito. Marami siyang tinawagan na posibleng nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit negative ang kasagutan. Umiiyak ito habang kausap ang asawa. Pinakakalma naman siya nito, sinabing baka busy lang or baka nasa operation. Hanggang sa may dumating na 2 sundalo at naghatid ng masamang balita. Halos naubos ang grupo ni na Mark. May mga survivor at kasalukuyang nagpapagaling. Isa si Mark sa mga sinawing palad
Halos himataying si Jacqueline sa balitang iyon. Umiyak ito ng umiyak, inabutan ito ng asawa ng tubig na agad umuwi ng malamang, walang kontak sa anak. Naghihintay si Jacqueline at ang asawa, araw ng dating ni Mark. At isa ng bangkay. Kitang-kita ang mga sundalong buhat-buhat ang ataol ni Mark. Unang araw ng lahmay. Habang nakaupo si Jacqueline, ay tumunog ang kanyang telepono. Halos mabitawan ni Jacqueline nang makitang mula ito sa number na gamit ni Mark sa Iraq. Halos ayaw niya itong basahin dahil alam niyang nasa harapan niya ngayon ang anak, nakahimlay. Pinindot niya ang read button at biglang umiyak. Ang nasa message, "Hello Mom, I am home, safe, and sound." Kung paano, nangyari ay walang nakakaalam. Napaluha ito at napaluhod. Nasa bahay na nga ang anak niya, kaya nito sinabing, "I am home, safe, and sound." Ngunit hindi sa bahay niya, kundi sa bahay ng Diyos at alam niyang ligtas ito doon dahil kapiling na niya ang may likha. Kung nagustuhan niyo ang aking kwento, please subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.